Hi guys, and welcome back to Car Page Philippines. So, let's do the weekly horoscope para sa may mga Sun, Moon, and Rising na Cancer for March 10 to 16. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. And kung hindi nyo po alam, yung Sun, Moon, Rising nyo po, sa end po ng video, we have a link for this. Panoorin nyo po ito. Importante kasi siya. And, tandaan na the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And guys, ini-invite ko kayo maging member. Click nyo po yung join button sa baba para magkaroon kayong access sa ating extended readings and additional benefits. And also guys, for private readings po and spell works, message po kayo sa page natin and admin will help. Yung link po is nasa description. Sa gusto mong bigay po ng donation, you can use the thanks button sa baba. Ayan, yung parang heart doon. Nagiging cat food yan ng mga to. Okay, Cancer, how are you? Okay. So we have here is justice and higher power. Well, totoo naman kasi ang karma. And we always we reap what we sow. Kumaga, literal, kahit anong ginagawa natin, regardless if it's good or it's bad, babalik at babalik yun sa atin. It's a universal law. Di ba nga kaya, kaya even in the Bible, sinabi doon, don't do unto others what you don't want to be done unto you. Kumbaga, iikot yung cycle. And right now kasi, we may have done things or may sa inyo parang feeling nyo hindi maganda yung naging takbo ng life nyo, baka may nagawa kayong mali. Alam mo, instead na mag-dwell ka doon sa part na yon, why not ask the universe, ano yung kailangan kong matutunan? Ano yung lesson na dala neto? Well, okay, understood na syempre, minsan yung emotions natin, nababarda, yung emotions natin, nagkakaroon, na natitrigger siya. But the thing is, sabi din ng cards na to, encourage tayo, we need to go deeper. We need to go beyond sa mga bagay na yon. Andoon na, instead yes, we will be struggling, may part na sa atin yon. Pero, more than that, meron kasing pinaparating yung universe. And each of our struggles, each of yung mga bawat pinagdadaanan natin, may dala tong knowledge, may dala tong wisdom, may lesson tong dala. We need to focus on that. Why? Kasi kapag doon ka nag-focus at naintindihan mo kung ano yung pinaparating sa'yo ng universe as a whole, hindi na siya mauulit. Kumbaga sa pag-aaral, naipasa mo na yung subject na yon. That means you're going to the next level na. That means pupunta ka na sa susunod na baitang. And that will be a part of your history na. So the cycle na nung naramdaman mo parang things are not doing well para sa'yo, mabe-break din siya. Kasi nga, alam mo na. You have the knowledge, you have the tools, you have yung information na gagamitin mo to make yourself better at magiging informed decisions na yung magagawin mo. Your crossing here is the Four of Swords and Truth Be Told. Let's be honest naman, lahat naman in general, ang hirap marinig yung totoo. Especially kapag masya-shatter tayo. Well, totoo naman yung kasabihan the truth hurts. Na kapag ang isang bagay ay hinarap tayo sa katotohanan, normal yon. I mean, hindi ako exemption doon. Na titry natin na hanapan ng reason. Yun yung mga gagamit tayo, kasi, ang daming kasi. And personally, hindi ko rin gusto yung pag may nagsasabihan ako. Pero tinatry ko din sa sarili ko, i-challenge yung sarili ko, na hindi ako mag-defend. Kung mali ako, I need to accept it. And I need to learn. Kasi sayang yung oras kung pa yung mga magdadahilan ako. Sayang yung panahon, energy. Instead of me moving forward, stuck lang ako sa kasi. So same thing with you. There are things na hinaharap na universe sa'yo. And this is being done to correct you and to make you better. Parang sa bata, di ba? Gusto natin na maitama yung sila para hindi na nila gawin yun. Baka mamaya mas lumala pa yung thinking ng bata. So, at an early age, andoon na kinokorek na yon, andoon na dinidisiplina. And that's what the universe is trying to do para sa atin. Now, your desire card, we have here is the star and message in a Bible. Message in a Bible. Message in a battle. Bulol. Well, andun pa rin naman nag-hope ka that
there will be some good news na paparating sa'yo na yung mga tasks na ginagawa mo, yung responsibilities, you're really hoping na magkaroon ng update o bigyan ka ng universe ng sign or andoon na makitaan mo ng progress yung mga siguro personal projects mo or yung mga goals mo sa life. But as of now, hindi ka bibigyan ng universe nun. Why? Andun kasi na gusto ng universe that you will trust the process na regardless na wala ka nakikita, you know that there is something going on. Example na diba sa mga halaman. Pag tinanim natin yung buto niyan, hindi naman yan nakikita natin na mabilisan na tutubo agad. Ang unang gagawin niyan is magte-take root siya. Kukunin niya yung nutrients na kailangan niya sa lupa, yung tubig, para lumakas siya. Tapos papalimin niya ugat niya para maganda yung kapit niya sa lupa. Saka yun magsaspur ng dahon niya, ng tangkay niya, para mag-collect naman ng sunlight. So, same thing, it's a natural process din sa atin. You may not be seeing any progress on the surface level, pero underneath nun, something is going on. So, patience is one of the things na talaga namang gustong i-impart sa'yo na universe at this point. Yung foundation mo, we have here the King of Swords and TikTok. Ayun na nga. Patience, balik kay patience. So, kay Aling Pasensya. There will always be a time for everything. Andon, yes, meron ka kasing ina-aspire ngayon eh. Hindi ko alam ano exact na ina-aspire mo. Meron kang gustong ma-achieve or makuha. But, great things takes time. Then, even yung pinakamasarap na wine, it takes years to age. Yung mga yung mga ganong inumin. Di ba yung blue cheese ba yun? Dito sa Benguet yung etag. Ayan. It takes time para maging masarap siya. May mga ganong mga lutuin na or pagkain na inumin na talagang maghihintay tayo. Pero once naman na-reach niya yung maturity niya, once naman na nag-ferment na yon, yung price naman niya nag-go higher. 'Di ba? The older yung wine, it's mas mahal siya. Parang may nabasa ako na yung isang galleon, Spanish galleon na natagpuan, nakita nila na parang mayroon 12 crane, 12 bottles yata ng wine, parang 15th century. Parang binebenta siya ng para magkano per bottle sa millions of dollars sa usapan na because it took time for it to ferment. So same thing with you. Your time is not your enemy. Time is actually your friend. It is your ally. Andoon na fina-ferment ka, andoon na ginugrow ka, andoon na ginagawa kang better version every day compared to yesterday. So, andoon na wag mo i-rush. Remember, there is a time for everything. A season for every activity under the sun. Di ba, Abu? So, during this time, andito yung maganda. Besides sa tututo ka na magkaroon ka ng mas mabang pasensya, patience, you can also use the time to further sharpen other skills. Kung baga sa nagmamarinate ka ng barbecue, edi maggawa ka muna ng ibang pwede mong gawin, di ba? Na ibang bagay. Now, sa pass mo, yung prominent pass, meron tayo ng Knight of Swords tsaka Serendipity. Well, I think medyo pilitong message na to sa iba. Pili lang siya. Na sometimes andoon na, okay na eh. Binigay na sa'yo yung universe. Sabihin natin, this opportunity, itong taong to. Pero nanghihingi ka pa kasi ng sign. Hindi ba enough sign na nandun na siya? Hindi ba enough na it's already there, available for the taking? Kasi, this is my take ha, kung nasa harapan na natin, binibigay, pinapresent na sa atin, sumingi tayo ng sign, that is, ibig sabihin, wala tayong tiwala. May doubt tayo na sa process ng universe, may doubt tayo sa plan ni God. So, yun yung isang sign na kailangan natin. Once nandun na sa harapan mo, at magkaroon ka na ng connection, go for it. Grab it. Kasi, just like opportunity nga, once na lumagpas na siya, sometimes pwedeng
ibalik ng universe for the second time. Magkaroon another chance for you to have that opportunity. Pero mas madalas, once lumagpas yung opportunity, wala na. So don't hesitate. Once the universe presents itself to you, grab it. Angkinin mo na. Huwag mo nang pakawalan. Because there are opportunities na 1 in a million ang pwedeng pagdating nila. In a possible future na ikaw, we have here is the 8 of Cups and clean it up. Well, andoon naman din na, kasi siguro I understand that as a water sign, so emotions, you can easily get affected sa mga nalalaman mo, ang nangyayari sa paligid mo, and yung emotions mo is malaki yung impact sa decision making mo. So, with this 8 of Cups kasi, it's about strength. Andoon na the universe will still help you mag-build ng muscles yung emotions mo. Tutulungan ka niya na para maging mas matured ka in terms of handling emotional concerns, emotional things, anything about connected to the heart. And andoon din na pinapakita dito ng cards that may possibility na iba sa inyo, magkaroon kayo ng emotion isolation muna para mas marinig nyo ano ba talaga yung nasa heart nyo. Para mas maintindihan nyo kung ano ba talaga yung sinasabi ng heart nyo and ano yung binubulong ng universe sa inyo in your heart. Which personally I call as the still small voice. So kung nakaka-resonate ka po sa reading, I'm inviting you mag-click ng join button sa baba and become a member para magkaroon ka ng access sa ating extended readings. Pero sa ngayon, tuloy muna natin yung readings mo. So, we have here, for your physical environment, meron tayong 3 of Pentacles, tsaka si Happy. I hope you don't get me wrong dito ha, Cancer ha. Of course, if habang hinihintay nga natin yung growth, sabi nga nung kanina sa foundation mo, while you're waiting for the growth and development nung mga ginagawa mo, it is also a good practice, sabi ng dalawang cards na to, na if hindi mo kaya, magsabi ka. Kasi di ba, like a crab na matigas yung shell, but soft in the inside, you're trying to show people na hindi, resilient ako, I'm strong, independent, palaban ako, which is good traits naman talaga. Pero, we need to also have that honesty, yung integrity, na pag hindi na kaya, let's say, pag hindi okay, umamin tayo. Kasi siguro naging culture at Filipino, kapag okay ka lang, no, okay lang ako. Ako hindi. Pag di ako makibig, okay ka lang, hindi. Naiirita ako kasi ganito. Or hindi, kasi masakit yung ulo ko. Ay hindi sa sinisira ko yung mood nila. Pero nagtanong sila out of with a honest question. So that deserves also an honest answer. So, hindi na, warning lang din, hindi naman lahat ng tao is pwede natin sabihan ng totoong nangyayari sa atin. But you still have those individuals around you, may mga tao sa paligid mo, na willing silang makinig sa'yo. Willing silang maintindihan nila. And you may never know, hindi mo alam na baka sila pa'y makatulong para ma-resolve yung concerns mo in the long run. And they might even offer some solutions na hindi mo nakikita kasi iba yung angulo ng pagka-view mo, iba din yung angulo ng pagkakita na doon sa situation mo. Your emotional environment is temperance and exchanging gifts. Ayun na nga, medyo connected. Siguro yun yung, hindi ko na pa paano ko ipoposition na maayos yung sasabihin ko. Pero, parang ganito siya. Ang hirap magkaroon ng bisita sa bahay, or of course, ayaw naman natin magbisita sa bahay kapag yung bahay natin magulo or madumi, di ba? Yung mga tipo, ang daming nakatambak, ang dumi ng, ang daming agiw, ganyan. Ayaw natin. Because andoon na nahihiya tayo sa part na yon. Well, that should also be our attitude and ang perspective natin when welcoming people in our lives. Kasi may iba sa House of Cancer, you want people to come into your life kasi ando na you feel lonely, kailangan mo na makakatuwang. Pero, eto point of view ko lang to ha, tong part na to.
Pero that will be selfish kasi parang gagamit tayo ng tao para sa emotional benefits natin. Kaya siguro magkakaroon din ng moment of isolation to sa future sa'yo. Kasi andoon na, you need to learn, gusto ko sinabi sa akin dati, love yourself to the point that having someone or people in your lives is a bonus, not a necessity. Yung namahal mo yung sarili mo, mahal mo, naasikaso mo yung sarili mo, na magkakaroon ka ng punto na ang pagdating ng mga tao sa buhay mo o pagpasok ng mga tao sa puso mo, hindi mo na pangailangan, pero andoon na naging blessing na siya kasi bonus na siya. Kumbaga sa isa siyang dagdag na accent do sa buhay mo na naayos mo na through your self-love. And medyo overrated lang na narinig natin. Pero no one can love you more. No one can love you the best except yourself, Cancer. Your hopes and fears is the Five of Pentacles and Observer. So with these cards kasi, sa hopes and fears mo, you need to have certain actions to be done. But may isang verse na movement, gusto mo lang karoon ng movements, nakikita mo talaga yung mga developments. Well, again, going back tayo doon sa isang tuturo sa atin ng universe, which is patience or pasensya. You need to also understand, meron akong verse na alalang bigla. Be still and know that I am God. I think sa Exodus yata yun kalma ka lang. Kapag stand your ground, kung saan ka nilagay ng universe, stay there muna. Whatever universe told you to work, kung saan ka dapat, dun ka muna. Parang ganito, para tayong bata na sinabi sa atin ng magulang natin, dito ka muna, may kukunin ako doon kukuha lang muna ako sa grocery, may kukunin lang ako. And as kids, di ba, nung ewan ko sa akin, ginagawa sa akin dati yun. Doon lang ako. Alam ko naman kasi, babalik yung magulang ko. At hindi man ako iiwanan doon. So, same thing then with the universe. Tayo yung bata doon sa scenario na yon. The universe is our parents. When the universe tells us, stay ka lang. Kasi babalik yan. And once na bumalik, the movement will be mabilisan na yon. And the possible future here is the Two of Swords and Fork in the Road. So, medyo predictive din siya. There will be some decision makings na kailangan mo gawin. There will be some people na may isip mo, try ko kayang mag-reach out. Pero andun yung other side na, baka kasi ganito yung nangyari, kasi ganyan. So, medyo tanggalin natin yung kasi. Again, once the universe gives you that opportunity, grab it. Once na binigyan ng universe sa'yo yung chance na yun, go for it. Pero, kailan ba? Darating to, tsaka sino ba tong mga to? Well, we will be checking that in your extended reading. And to access the extended reading po, i-click nyo po yung join button sa baba. And remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago po kayo, subscribe, like, and share. And for private readings and spell works po, message po kami sa page natin. An admin will help. The link is in the description. And for donations, use the thanks button yung heart sa baba. Nagiging cat food ng mga to. So, Cancer, maraming salamat. God bless, namaste. Hare Krishna and blessed be. And I'll see you sa extended reading. Mula dito po sa kwarto ko, kasama po si Abu, si CB, at si Mika. Kung nakita nyo. Sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day. I'll see you soon enough.